So last video natin ay nag-install tayo ng ating extension tire hugger. At sa video na ito, pag-usapan natin kung alin nga ba ang mas magandang gamitin, malambot na spring or matigas na spring. Pero syempre bago yan, mag-withdraw muna tayo kasi ngayong araw ay magbabayad tayo ng monthly payment natin dito sa ating Honda Click. So punta tayo ng bypass muna, then after ng pag-vlog natin dun sa bypass, punta na tayo sa Honda. Oops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. At syempre, dito tayo pwesto ngayon sa may bypass. So yung topic natin ngayon, gagawin ko lang siyang simple para sa mga ibang riders na hindi masyadong mateki sa pag-upgrade ng motor, maintindihan nila yung sasabihin natin. Okay? So, yung motor natin guys is stock engine ito. Lagi nating sinasabi, wala tayong pinalitan, wala tayong binago. Ang pinalitan lang natin is yung ating CVT. Okay? So, unang-una dyan guys is yung ating spring. Sa spring kasi natin is gumagamit tayo ng 1000 RPM na center spring. So, kung matatanong nyo kung goods na goods nga ba yung performance ng 1000 RPM na center spring, ang masasabi ko dyan ay goods na goods yun para sa Honda Click 125. At kung matatanong nyo rin kung alin nga ba yung mas maganda sa dalawa na yon, sa stock na spring na 800 RPM compare sa 1000 RPM, sasabihin ko sa inyo ng mas simple at mas maintindihan nyo. Okay? Okay, so bali meron tayong 800 RPM dito na stock spring. So kung makikita nyo dito sa stock natin, malambot lang siya. Unlike sa 1000, syempre matigas yan. Ang matigas na spring ay may resistance sa compression. So kapag nag-throttle tayo, kung mapapansin nyo sa mga naka-upgrade na ng kanilang center spring, di ba kapag nagta-throttle kayo nasa 0 to 1000 RPM, dun pa lang siya aarangkada. Kung mapapansin nyo, yung throttle response nyo ay medyo delay siya. Kailangan niya muna ng resistant para makompress yung ating matigas na spring. Okay? So, ganun siya nagwo-work. So, kapag malambot na spring naman, which is 800 RPM yung stock ng ating Honda Click, then nag-throttle ka, kagad-agad na magre-response yan. So, hindi niya kailangang gumamit ng mas malaking puwersa para umarangkada kaagad. Unlike sa 1000 RPM, kailangan niyang mas malaking puwersa para makompress ito. So, may advantage ba yan sa arangkada? Kasi yung 1000 RPM, nasa mid lang siya. Kung baga nasa pagitan siya ng 800 tsaka 12, hindi masyadong matigas. Nandun pa rin sa pinaka-ideal kung saan maganda pa rin yung throttle response mo. Hindi masyadong delay, hindi rin masyadong responsive kung nag-throttle ka. Sa 800 RPM guys, kadalasan sinasabi nila na mahina o walang hatak. Yan yung mga nakikita natin na kino-comment nila. Kailangan mag-upgrade ng 1200 para malakas daw yung arangkada. At saka kahit papaano, hindi nahihirapan kapag meron kang angkas. Which is tama naman. At sa mga laging nagtatanong din sa akin kung ano nga ba yung mas magandang spring kapag may angkas, ang lagi kong nire-recommend sa kanila ay gumamit sila ng mas matigas na spring. Pero, ang matigas kasi ng spring guys, meron siyang disadvantage sa performance ng ating motor. So, hindi naman masyadong big deal kapag hindi ka naghahangad talaga ng top speed sa motor mo. Lalong-lalo na yung motor mo kung stock engine ka lang, stock pipe, tapos gagamit ka ng 1.2, sasabayan mo pa siya ng magaan na bola. Okay yung arangkada tsaka gitna, pero pagdating sa dulo, mawawalan siya ng dulo. Kaya mas preferred ko na gumamit lang kayo ng 1000 RPM para sa smooth na throttle response. At the same time, meron siyang dulo. Lalong-lalo na guys, kapag nag-aim tayo ng top speed sa ating motor, hindi ko talaga nire-recommend ang matigas na center spring. Unlike na lang siguro kung yung motor mo is naka-bolt on, naka-4 up, mga ganyan. Pero kapag nakapanggilid ka lang, gusto mo talagang ma-aim ang top speed, huwag kang gagamit ng 1200.
based lang din sa na-experience natin sa pagtotono ng ating motor. So, nag-combine ako nun ng 1,200 na center spring and gumamit din ako ng 1,200 na clutch spring. So, maganda siya sa may karga. Yung laging may angkas, laging ahunan, mga ganyan, magandang gamitin ang 1,200. So, kapag hindi big deal ang top speed sa inyo, okay na gumamit kayo ng 1,200. Para matapos na yung katanungan nyo na kung okay nga ba gumamit ng 1,200, nasa sa inyo na. So, sinasabi ko kapag ahunan or may angkas kayo, mabigat yung karga nyo, okay na okay siya. So, nasa sa inyo na kung paano nyo gamitin yung motor nyo. So, sa malambot na spring naman, ang advantage naman ng malambot na spring bukod dun sa matipid sa gasolina, hindi siya ganun kalakas kumain katulad ng 1,200 na center spring, ay nakakapagbigay ito ng mas mataas na top speed compared dun sa matigas na spring. First top speed natin dito sa ating motor nung stock pa to ay na-reach natin ang 114 kph. Stock to meron pa tayong back ride noon. Pero yung daan noon guys is medyo pababa siya ng konti. And maganda yung weather condition noon. Nung nagpalit ako ng 1,000 RPM na center spring and nag-gaan tayo ng bola, nawala yung top speed ko. So, naging 108 to 109. Something mga ganun yung top speed natin. Kaya tayo nag-invest sa pulley set natin. Next video natin, pag-usapan naman natin yung pulley, kung ano nga ba yung advantage. So, yung spring muna yung topic natin ngayon guys, para at least yung nagtotono ng kanilang panggilid, alam na nila yung gagawin nila. Okay? So guys, yung matigas na spring, nababagay ito sa mga loaded na motor. Katulad ng mga naka-bolt on, naka-bore up, pwede kayong gumamit ng 1,200 na center spring. Or sa mga naka-pipe like JVT, yung mga naka-open pipe, para lalabas talaga yung tunog ng inyong motor, pwede kayong gumamit yan ng 1,200, then 1.5 na clutch. Ganyan yung mga ibang tune kasi ng mga naka-pipe. Kapag katipid naman yung ina-after mo, hindi ka naghahangad talaga ng malakas na arangkada, at okay ang top speed, gamit ka ng mas malambot na spring. Kaya kung gusto mong lumakas yung arangkada ng motor mo na may dulo, dito na papasok yung 1,000 RPM na center spring. So, mas maganda yung throttle response mo dito. At the same time, good as ano lang siya, stock. Pero yun nga lang, sa pag take off mo, nasa 0.5 seconds bago siya mag-response. So, kapag nag-take off ka naman sa 1,200 na RPM, siguro mga nasa 0.8 to 1 seconds siguro bago ka niya iaarangkada. So ayun lamang guys yung kagandahan ng matigas at malambot na spring. Sana naibahagi ko sa inyo ng mas simple. Alright? So bali ngayon ay dadaan na tayo dito sa bypass para lalabas tayo dyan sa may linaw. Baka taga Tugigaraw ka, itong dadaanan natin ay magiging familiar sa iyo itong daan na to. Madami rin kasing subscriber guys na nakaka-familiar sa mga dinadaanan natin dito sa Tugigaraw. Nagugulat din tayo na meron din pala tayong subscriber from Tugigaraw City. Yung mga ibang subscriber natin from Ballesteros, Lasam, Sanchez Mira. So bali taga dun sila. Sa comment section natin nakikita kung taga saan yung mga subscriber natin. Ang hirap ng ganitong mainit tapos nagbe-vlog ka. Parang naligaw tayo Dito ba yun? Bahala na kung saan tayo lalabas dito. Hindi, parang feeling ko dun yata yun Naligaw tayo guys. Dito tayo sa kabila. Muntik tayo nawala. Dito tayo dumaan pero hindi ko na nakabisado. Actually mas malapit tong dinaanan natin compare sa loob. Diyan tayo dadaan sa may part ng Bagay. Kapag kababalik kasi tayo, syempre sayang pa yung gasolina natin. Hindi ko lang pala naidagdag guys yung sa consumption ng gasolina natin sa pag-upgrade natin ng center spring. So expect nyo guys na medyo malakas siyang kumain ng gasolina. Pero not to the point naman na pakarga kayo ng pakarga. Nararamdaman nyo pa rin naman yung pagka-FI ng click nyo. Bali yung babayaran pala natin dito sa ating motor ngayong araw ay pang 1 year na. At bago tayo mag-e-end sa ating video guys, ay meron lang akong tatanungin sa inyo, sa inyong makakapanood nito hanggang dulo Itong tatanungin ko sa inyo, kung na-reach nyo to, i-comment nyo kung sumasang-ayon kayo.
Alright? So bala ko kasi baka maybe next year mag-explore lang tayo ng ibang content, kasi nasa plano ko na rin kasi yung mag-travel vlog. So naghihintay lang talaga ako ng tamang panahon, maybe next year siguro, kung pagpapalain man, para hindi lang sa pag-advise ng mga tips and techniques sa pag-upgrade ng motor, pati na rin yung pag-explore natin sa buong Pilipinas. Alright, okay guys, so kapag gusto nyo yung content natin na ganun, please comment naman kung susuportahan nyo ako. Para may paalam ko din sa inyo yung plano natin next year, kung matutuloy. Diba? Okay guys, abangan nyo lang yung mga video natin na paparating pa. And maraming salamat sa mga nanood. God bless and ride safe.